Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 1986, nang mangyari ang kwentong ito, na hindi ko man personal na naranasan, alam kong naging bahagi na rin ako ng pangyayari sa buhay ng mga taong sangkot dito. Minsan, ang inaakala nating maganda ay siya pang bawal sa atin dahil posible itong maghatid sa atin sa bingit ng kamatayan. Mahirap maghusga. Mahirap manglait, lalo pa kung ang pinag-uusapan ay ang sarili mong kadugo. Umuwi ng Negros Oriental si Ira na puno ng pangamba ang puso. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag sa kanyang mga magulang na nabigo siya sa kanilang pangarap na makapagtapos siya ng pag-aaral. Kahit hirap sa buhay, ay pinilit siyang igapang ng kanyang mga magulang para makahanap ng magandang trabaho. Kahit may kalayuan at kamahalan ang mga universidad sa Maynila, ay pinilit nilang makapunta si Ira doon para kahit papano ay makapag-aral ito at maiahon sila sa hirap. Ang nakakalungkot lang isipin, naging marupok si Ira sa ngalan ng pag-ibig. Pumatol siya sa isang lalaking may asawa at nagtago para masuportahan nito ang lahat ng kanyang pangangailangan. Hindi nagtagal, natuklasan ng asawa ng lalaki ang tungkol sa relasyon nila. Pinagsigawan nito sa lahat na isa siyang pakawalang babae. Sinabunutan siya at sinaktan sa kasinabing lahat ng bagay na binili ng mister niya para kay Ira ay babawiin niya. At wala siyang karapatan sa lahat ng iyon. Nang malaman ng universidad na kanyang pinapasukan ang tungkol sa nasabing iskandalo, ay na-expel nila sa eskwelahan si Ira. Naging masama ang tingin sa kanya ng mga guro, kaklase, kaibigan at mga kakilala. Dahil dito, madalas na siyang ibuli ng kanyang landlady. Pinariringgan ng masasakit na salita para ipamukhang isa siyang masamang babae. Kaya naman nang hindi siya makatiis, wala siyang nagawa kundi ang umuwi na lamang sa probinsya para doon magdusa ang kanyang puso. Kagaya sa Maynila, naging laman ng usap-usapan si Ira. Pati nga nanay ko ay nakikisali na sa pagpapakalat ng kung ano-anong chismis laban kay Ira. Para sa akin, hindi ito makatarungan dahil mabait naman si Ira at kahit minsan ay hindi niya pinapatulad ang lahat ng taong nanguhusga sa kanya. Tinanggap niya ang lahat ng iyon ng bukal sa puso. Ang totoo niyan, kababata ako si Ira. Bata pa lamang ay magkaibigan na kaming dalawa. Sa kabila ng mga pagbabanta at pag-utos ni nanay, nalayuan ko si Ira, ay nanatili akong naging malapit sa kanya. Halos araw-araw akong dumadalaw sa kanilang bahay. Kahit pa paano ay natutuwa ako, lalo na tanggap naman ng mga butihing magulang ni Ira ang sinapit niya. Ayon sa kanila, wala na nagpapasalamat na lang sila na kahit papano ay tiniyak ng Diyos na ligtas ang kanilang anak mula sa kapahamakan. Nang mag-anim na buwan na ang pagbubuntis ni Ira, napansin kong nagiging makakalimutin na siya. Yung mga bagay na kahit nasa kamay niya ay nakakalimutan at hinahanap pa niya, kaya madalas ko siyang napupuna.
Bata pa lang siya pero naging makakalimutin na. Kahit ang simpleng pagkuha niya ng sinampay sa labas ay hindi niya naaalala kung kaya't minsan ako na ang kumukuha para sa kanya. Madalas akong napagkakamalang nanliligaw kay Ara na pinagtatawanan ko na lang. Para sa akin ay kapatid lang ang tingin ko sa kanya at wala nang iba. Isang hapon, umulan ng napakalakas kaya hindi ko siya nadalaw sa kanilang tahanan. Kinabukasan na ako nakabalik at natuklasang hindi niya nakuha sa sampayan ang nilabhan niyang damit. Naabutan ko nga siya na pinagsasabihan ng kanyang nanay. Pero ngumiti lang siya nang makita ako at sinabing wala naman daw kaso yun. Matapos siyang sermonan ay narinig ko ang nanay niya na inuutusan siyang labhan ang kanyang mga nabasang sinampay at huwag itong isasampay ulit nang hindi nalilinis dahil nahamugan na. Napailing ako nang makitang nagmuestra lang siya na huwag maingay. Saka sinampay sa loob ng kwarto niya ang mga damit. Hindi ko naman akalaing na mga sumunod na araw magkakasakit siya. At madalas pang magreklamo na nagiging malikot ang baby sa tiyan niya. Akala ko mawawala din yun. Pero naratay sa kama si Ira. Namutla at palaging sinasabing masakit daw ang kanyang tiyan. Naisip ng nanay niya na magpatawag ng hilot para malaman kung nasa lugar lang ba ang sanggol at wala namang komplikasyon. Ako pa ang naatasang magpatawag sa komadrona ng bayan. Nalaman kong maliban sa panghihilot ay isa din palang albularyo si Aling Magda. Unang tingin pa lang niya kay Ira, sinabi niyang hindi raw ito nag-iisa. Aminado akong kinalabutan ako sa sinabing yun na manggagamot. Alam kong hindi siya nagsisinungaling dahil napakaseryoso ng kanyang mukha. Dahil dito, pinanood ko ang ginawa ng matanda sa tiyan ni Ira. Hinilot niya si Ira hanggang sa bigla siyang mapatigil. Ayon sa manggagamot, may kakaibang bagay na tila nakayakap sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Kasing laki rin daw ito ng sanggol, pero hindi niya matiyak kung sanggol din ba ito. Ang payo ng komadrona ay maging maingat si Ira sa pagsasampay ng kanyang mga damit sa labas, lalo na kapag gabi. Mabango raw kasi ito sa pang-amoy ng mga aswang na kapag nalamang buntis ang isang tao, ay babalik-balikan niya ito para makuha ang sanggol bago pa man ipanganak. Ganun pa man, ipinanganak na malusog ni Ira ang kanyang kambal na pinangalanan niyang Ana at Aura. Parehas silang babae at normal lang ang pagkakapanganak niya sa mga ito. Bumaha ang katuwaan sa kanyang puso nang ilabas niya si Aura. Ubod kasi ito ng ganda. Kaya naman inaasahan niya na kasing ganda ng panganay niyang kambal ang kapatid. Ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang mailabas na si Ana. Kalahating bata at kalahating aswang ito. Tila dinaklot ang puso ni Ira dahil sa pagkagimbal. Ako man ay walang matinong paliwanag kung bakit naging ganito ang anak niya. Mahirap at masakit man para sa kanya. Tinanggap niya si Ana dahil ito ay kanyang anak. Yun nga lamang, habang lumalaki ito, ay hindi ito nakalalabas kagaya ng normal na mga bata. Natatakot kasi siyang mahusgahan ng mga tao si Ana.
na bakit dahil sa pagiging pakawala niyang babae, kaya siya pinarurusahan ng Panginoon. Sa kabila ng pagiging hindi normal ni Ana, laging sinisiguro ni Ira na busog sa atensyon at pagmamahal niya ang anak. Iba naman si Aura na animoy diring-diri sa kanyang kapatid nang lumaki na sila. Ako ang tumayong ninong nila, kaya palagi ko silang binubusog sa pagmamahal at mga payo. Yun nga lamang, sadyang may ibang takbo ng pag-iisip si Aura, na maski ang mga magagandang ugaling itinuro ko ay kinalimutan niya. Madalas kong makitang inaaway ni Aura ang kanyang kakambal at harap-harapan ang itinataboy. Minsan ay nasasaway ko na siya pero mas lamang ang pagsagot-sagot niya sa akin. Naaawa ako kay Ana dahil sa tuwing natatapos ang komprontasyon nila ay napapayo ko na lamang ito at nagbibigay ng lugar sa kanyang kapatid. Ang mangyayari, hihingi ng pasensya si Ana na pagmamalditahan naman ni Aura. Saka minsan ay itutulak pa kung kaya't napapahiga sa sahig ang kawawang bata. Minsan ay tinatangkang yakapin ni Ana si Aura, ngunit nang gagalaitin nito, itinaboy ang kanyang kapatid at itinulak palayo. Nagkataong nakita ko ang kanyang ginawa, kaya sinaway ko si Aura at pinagsabi ang hindi magandang tingnan na inaaway niya ang kanyang kapatid. Sa halip na makinig, ay nagdadabog na iniwan niya lang ako at saka pinandilatan ang kanyang kapatid. Noong mga panahon yun, ay naging abala si Ira sa pagtatrabaho. Tanging ang kanyang mga magulang lang o minsan ay ako ang naatasang magbantay sa kambal. Hindi na kasi siya nag-asawa at nangakong tanging sa kanyang kambal lamang iikot ang kanyang mundo. Nagpatuloy ang pagiging abala niya sa pagtatrabaho. Mabilis lumipas ang panahon at nagdalaga na ang dalawa niyang anak. Lumaking maganda si Aura, samantalang si Ana ay halos hindi na nagpakita dahil sa takot na baka mahusgahan siya ng mga tao. Naging mailap at hindi pala imik. Si Aura naman ay naging life of the party. Halos gabi-gabi siyang nasa labas at gumagala kasama ang kanyang mga kaibigan. Kapag umuwi naman siya, ay palagi niyang sinasaktan si Ana. Pinagsasalitaan ng masama at kung minsan ay sinasabunutan pa. Isang gabi, nakauwing lasing si Aura. Nagkataong dinalaw ko si Ira na nilalagtan daw ng mga oras na yun. Bandang 8:00 ng gabi nang dumating ako sa bahay nila at hindi na nag-abalang kumatok. Nasasanay na kasi si Ira na pumapasok na lamang ako sa bahay nila. Pinili kong dumaan sa main door at walang anumang naglakad papunta sa kwarto ni Ira. Bago makapasok, namataan ko si Aura na inaaway na naman ang kapatid niya. Napailing na lamang ako at nagtungo sa kwarto ng aking kaibigan. Ilang saglit lang, masaya na kaming nag-uusap ni Ira. Labi siya nagpapasalamat dahil palagi raw akong nasa kanyang tabi sa tuwing kailangan niya ako. Laging ngiti lang ang ginaganti ko sa kanya dahil itinuturing ko na siyang nakababatang kapatid na kahit kailan ay hindi ako nagkaroon. Wala kaming kaalam-alam na may nangyayari na palang hindi maganda sa kusina kung saan nag-aaway sina Ana at Aura. Iminungkahi ko kay Ira na magpunta kami sa kanilang kusina para ipagluto siya ng lugaw. Pumayag naman siya, kaya naman nauna na ako ron. Ikinagulat ko nang makita kong nasa kusina si Ana at abala sa hinahalo niyang niluluto. Ninitian ko siya at gumanti rin siya ng ngiti sa akin.
Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng ginagawa ni Aura sa kanya, ay masaya pa rin siya. Binati niya ang kanyang mama at pinaupo ito sa upuang hinanda niya para rito. Sadyang naninibago kami ni Ira sa kanya. Hindi likas na mapagsorpresa si Ana. Sa katunayan, palagi itong nakakulong at nagmumukmok sa kanyang kwarto. Pero ngayon, nakakagulat lang na ipinaghahanda pa niya kami ng pagkain na sa tingin ko ay kay sarap at sobrang bango pa. Habang naghahain si Ana, naisip niyang ipatawag na lang sa akin si Aura. Kung kaya't sumunod ako at tumayo papunta sa ikalawang palapag, ay sigurado akong nagkukulong na naman sa kwarto niya ang babaeng yun. Nang makarating ako sa tapat ng kanyang silid, ay kumatok ako sa pinto at naghintay lang saglit. Mukhang nakatulog yata si Aura, pero nakita kong hindi naman pala nakakandado ang pintuan, kaya itinulak ko na lamang ito para mabuksan. Nagulat ako pagkabukas ng pinto dahil nakita kong magulo ang buong kwarto. Sa banyo ay nakakarinig ako ng lagaslas ng tubig, kung kaya't nagpasya akong tawagin dun ang aking inaanak. Hindi pamilyar na kabog ng dibdib ang aking nadarama, lalo nang papalapit na ako sa banyo. Sa tingin ko kasi ay may nangyaring hindi maganda, kaya naman binuksan ko ang banyo at napasigaw ng tumambad sa aking paningin ang putol-putol na bahagi ng mga katawan ni Aura na nakababad na sa sahig ng banyo. Nawawala ang ibang parte niyon at mukhang hiniwa para lutuin. Dahan-dahang gumapang ang matinding kilabot sa aking buong katawan. May nangyaring krimen na hindi namin tiyak kung sino ang gumawa. Pero nang maalala ko kung ano ang ginagawa ni Ana, nanindig bigla ang aking mga balahibo. Nagmamadali akong tumakbo pababa ng hagdan. Kabadong pinagpapawisan ako ng malamig at nanginginig ang buo kong kalamnan. Nang makarating ako sa kusina, pinigilan ko si Ira sa tangkang pagsubo sa inihaing pagkain. Nagtataka siya na tiningnan ako, kung kaya't napabunghalit ako ng iyak at sinabi sa kanya na pinatay ni Ana si Aura at tinadad at saka niluto at siyang nakalagay ngayon sa kaldero. Biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Ira. Nandidiri niyang tinitigan ang kanyang pagkain, saka sumuka ng sumuka. Nang mahimasmasan siya, nilapitan niya si Ana at sinampal. Dinuro-duro niya ang kanyang anak, kaya wala na akong nagawa kundi awatin siya. Nagulat ako nang makitang kay bilis ng pagtakbo ni Ana na hindi man lang naabutan ng aking paningin. Isa siyang buhay na halimaw na pinatay ang kanyang kapatid dahil sa galit na hindi niya maipalabas. Sa isang iglap, nasira na naman ang buhay ni Ira sa ikalawang pagkakataon. Hindi niya akalaing mahirap pala ang buhay kapag may anak na halimaw. Buong akala niya ay nakokontrol na niya si Ana, pero mali siya. Naghahanap lang pala ito ng tamang pagkakataon para maipakita ang asal nitong nababagay sa panlabas nitong anyo. Ito na ang resulta ng madalas na hindi pagkuha ni Ira sa kanyang nilabhang damit nung nagbubuntis siya. May kasabihan kasi ang mga nakatatanda nun na posibleng amuyin at gahasain ng aswang ang mga damit ng isang buntis, kung kaya't nagkakaroon ng sapat o insekto sa kanyang tiyan kapag sinusot ang damit nang walang banlaw.
Nasiraan ng bait si Ira at hindi natanggap ang nangyari sa kanyang mga anak. Namatay si Aura at nawawala si Ana. Sa ngayon, nasa isang mental institution si Ira at hindi pa lubusang magaling.